So eto mga sangkay, may bagong update po tayo ngayon tungkol po kay former President Rodrigo Duterte. Yo, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Kamusta po ang ating mga kababayan? Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, magandang oras po sa inyong lahat. And this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po? At ito nga po si Tatay Digong, meron pong update ngayon, no? Regarding po sa kanyang kalagayan doon mga sangkay. Ano ba? Makakauwi na nga ba ang ating dating presidente? Makakapag-take oath ba ang ating Pangulo o dating Pangulo na ngayon, mga sangkay, nanalo, bagamat siya ay nanalo, no, sa pagka-mayor doon sa Davao. Subalit, alam naman po natin ang kalagayan niya ngayon, mga sangkay, na naroon po siya sa ICC, sa Netherlands. Ngayon, kamusta po? Ano kaya ang kalagayan ng dating presidente? Bago tayo magsimula, no, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay ngayon din, i-click nyo lamang po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, ito kasi yung balita. Ito yung balita ngayon mga sangkay. Si Tatay Digong, ito si VP Sara kasi ay nagkaroon po ng pagsisiwala tungkol po sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba, pinapahirapan ba ang ating dating Pangulo doon sa ICC? Ano ba ang kanyang kalagayan ngayon? Ngayon, nakikiusap po dito, ito mga sangkay, sabi daw po ng dating Pangulo, ito, we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Ito po yung pahayag daw po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga, ina-accept na po niya mga sangkay na naroon siya because yun po yung tadhana para sa kanya. Pero, may isa po siyang pahayag na sabi po niya, gusto niyang makapag-take oath. Pero, ang gusto niyang mangyari, makaalis na po siya doon sa Netherlands. Naku, nakakabagot yan mga sangkay. Lalong-lalo na po sa edad ng ating dating Pangulo. Ngayon, ito po yung pahayag ni Sara Duterte na siyang may birthday din po ngayong araw mga sangkay. First question po, kamusta po yung bisita kay Tatay Digong and how is Tatay Digong now? Halata mga sangkay na ang nagsasalita, itong si Harry Roque, no? Harry Roque, ano na? Baka pwede ka na makauwi dito. Yes, una-una. Yes, okay lang yung visit. Na-late kami kanina. So, 30 minutes late kami. So, isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin... Kala mo din talaga may former President Duterte na nasa likod. Ayan po. Nag-aantay na siya and masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Ma'am Elizabeth. Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero. Pero hindi niya ininom. Sabi niya dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niyo? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call. Pero sinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate si Marcoleta plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar and Senator Amy Marcos. And binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so alam nyo mga sangkay, si Amy Marcos, sa totoo lang, di ba binabatikos po yan ng mga DDS? Pero kung tutuusin,
Kung mayroon mang isang DDS na nakakagawa ng mas mabigat, mas matrabaho na mga bagay, si Aimee Marcos yun. Kasi yung iba dyan, mga sangkay, halimbawa si Harry Roque, anong ginagawa niya? Patago-tago lang. Ginagamit lamang po si PRRD. Si Panelo, mga sangkay, panay pa interview lang. Sila Philip Salvador, anong nangyari? Asa na yung ibang mga, like Robin Padilla, anong ginagawa nila? Wala, mga sangkay. Bongo, Bato, wala silang ginagawa. Pero itong si Aimee Marcos, talagang mga sangkay, masigasig eh. Parang siya po talaga ata yung panganay na anak ni former President Rodrigo Duterte. Kasi ngayon mga sangkay, marami po mga loyalista po talaga, disappointed kay Aimee Marcos. Sinasabi po nila na tinaraydor yung kanyang pamilya, kanyang sariling pamilya, sapagkat andun nga po siya sa kabila. So ito po ngayon yung sitwasyon ni PRRD, mga sangkay. Binalitaan po siya ng mga, kumbaga, magagandang balita tungkol po sa pagkapanalo ng mga line-up. Actually, ilan lang line-up naman mga sangkay sa PDP. Dalawa lang, di ba? Kasi si Marcoleta, inadapt lamang po nila or guest candidate. Ganon din po kay Aimee Marcos at kay Camille Villar. Mga galing po talaga yan sa alyansa. Ngayon, mga sangkay, eto na, ang tanong dito, makakalabas pa ba si PRRD? Ngayon, makakapag-take out kaya si PRRD? Nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Aimee Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya at pangalawa, Mukhang kamukha talaga ni Inday Sara yung kanyang mama no? sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Aimee kaso hindi nga daw payagan. Nako, magagalit na naman yung mga ibang DDS dyan na nagseselos. May iba dyan, di ba? Halimbawa, itong sila Harry Roque. Nako, Diyos mio Marimar. Pinagseselosan nila si Aimee Marcos. Sino pa ba? Yan, sila Panelo, mga sangkay. Kasi nga po, malapit si PRRD kay Aimee Marcos. Isipin nyo kasi noong 2016, sino ba ang isa sa nagpondo? Si Aimee Marcos. Kaya ngayon sinasabi po nila na, halimbawa, may utang na loob ang mga Marcos sa mga Duterte kasi pinalibing daw po sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay, which is wala naman po problema doon. Pero parehas lang. Kasi kaya rin po nanalo si PRRD at that time. Kasi sa tulong din po ni Aimee Marcos. Imagine niyo to kung wala pong Marcos loyalist, si Mar Rojas po ang uupo na presidente. Kung wala pong mga loyalista. Kasi at that time, umuusbong po talaga yung pangalan ni Apo Lakay. Kaya nga ang iba nun gustong tumakbo si PBBM bilang pangulo ng ating bansa. Pero sabi niya there will be another time for that. Okay. GMA? VP, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at Ayan, ito na, tinanong na. sagutin ang mga alegasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Okay, so ayun nga po mga sangkay, si PRRD, kumbaga ngayon, dinalaw po nila Vice President Sara Duterte at wala naman pong ibang update doon mga sangkay, kundi ang isa sa update, gusto niya po talaga makalabas. Kasi gusto niya po makapag-take out. Kaya nga lang mga sangkay, medyo malabo po yan sa ngayon kasi nga po, ang pagkakaalam po natin, by September, magsisimula mga sangkay na dinggin ang kanyang kaso sa ICC. Pero, ang sabi naman po ng DILG Secretary Remulla, gagawa daw po sila ng pamamaraan at magpapadala po sila dito, mga sangkay, o dyan sa Netherlands ng tao na siyang magiging tool para po makapag-take out si PRRD. Kaya nga lang ang gusto ni Tatay Digong, umuwi po si former President Rodrigo Duterte sa Davao.
So, kaya nga lang, mga sangkay, siyempre, nasa loob po siya. Paano po niya gagawin yon? Hindi din po ganun kadali na umalis dyan. Dahil nga po siya ay kailangan pang litisin. Diba? Ang bihira. So, kayo, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba, si former President Rodrigo Duterte, makakalaya pa? O hindi na? Comment down below anong inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.